Good morning sa inyo lahat mga kababayan, mga ka-idol. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta po sa Bitoy Daily Mix Vlog. Sa lahat po na mga mababait nating mga viewers, subscriber na patuloy pa rin na nanonood kahit na andito na tayo sa ibang mga project na ating ginagawa. So ayan, abang-abang kayo mga kababayan kasi naghuhukay pa kami dito at hindi pa masyadong makapagbigay tayo ng tutorial kasi nga yung paghuhukay po ay ano lang, napakasimpleng ano lang to, pamamaraan. Hindi na kailangan magsabi or magturo tayo kung paano natin gagawin siguro kasi karamihan sa ganito ay alam na nila kung saan nila ilalagay yung mga butas sa mga poste nila. So ganyan lang, ang kailangan lang nyo talagang gawin ay kung nasa eskwela yung lupa na tinatayuan nyo ng bahay or mga commercial building, ay mas maganda na naka-eskwela talaga po yung gagawin nyo bago kayo maghukay para maiwasan nyo po yung mga cut. Kung mayroong mga tiles na ilalagay nyo sa inyong mga commercial na building, ay maiwasan nyo po yung mga siroho na hindi magkapareho. Talagang magkapareho siya kung nasa espalado yung ginagawa nyo. So yan, at good morning sa inyong lahat. Mag-intro muna tayo mga idol. Thank you. Yan, good morning sa inyong lahat mga kababayan. So andito tayo. Grabe, ang init dito mga kababayan kasi habang naghuhukay kami, yung pawis namin at parang hindi umuhupa sa pagtulo yung mga pawis dito mga kababayan. Ang hirap talaga kumita ng pera. At yung area natin dito ay nagsimula na po silang wala kasi tayong tubig dito. Pinagawaan ni Boss Arman Solano ng ng tubig para tawag nito deep well. Pero yung deep well dito mga kababayan ay pwedeng mainom basta umabot siya ng 120 feet ang lalim. So yan, mababaw lang tubig dito. Yun, may ni-install sila dito na yan, para pang panghukay. Naka-install na yan. So mamaya ipapakita natin, ayan makina. So mamaya ipapakita natin ang ginagawa nila. Iba talaga dito kababayan, pag dito sa Tapurong kailangan, kung mas makatipid ka dito, kailangan mo gumamit ng deep well o magpagawa kayo ng sariling tubig ninyo sa gamit ng paghuhukay. Sa ganong paraan po ay makakatipid kayo sa pang-araw-araw na gagamitin na pangligo, pang saing. At kung gusto nyong inumin ay lalagyan nyo ng filter, yung gripo. Isasala siya bago inumin. Malamig naman po yung tubig dito. Papakita natin mga idol ang proseso ng paghukay ng tubig dito po sa sa deep well. Yung nagawa nila dito mga idol kasi yung boss natin ay napapahukay. So ito start sila na maghukay. Yan, papakita yung mga gamit nila. Yung makina. Daming init. Yan. Ito yung makina nila. May tubig sila dito para pang lagay dito sa baba para humigop. Pabuga papunta dito sa taas. Init. Klaro. Sana ay magkaroon na tayo ng tubig mamaya para makaligo na rin tayo. So yun sa inyong lahat mga ka-idol, mga kababayan. So papakita natin ang naganap dito sa ginagawa namin commercial na building, kumbaga. So yan, papakita muna natin yung hinuhukay namin na dosing poste at para makita nyo na mula doon kabila punta dito at papunta dito at papunta sa harapan.
So kakaunti na lang po talaga yung kulang sa poste, pero may mga biga pa tayo. Ayan o, ito na lang po yung kulang. Ayan, kompleto na yan. Bali 3 poste na lang po yung kulang dito. Yan, papakita natin. So ito, poste dito. Ito yung poste na okay natin na hindi pa natapos. Dito rin sa kabila. Yan. Ito malalim na yun. Ito. Pati dito. Ayan na lang po yung kulang. Bali 3 poste po mga idol. Pati dito. Yan, at may naghukay po dito na ang tubig para po sa supply natin dito sa magiging commercial po. Yan. So sila po yung nagtatrabaho dito mga idol. Nakita natin. Yan po yung mga kagamitan nila. Yan. At kunti na lang po talaga yung ano nila. Kunti na lang yung kulang para magkaroon na tayo ng tubig. So yan. Maraming salamat sa kanila, no? Dahil isa rin sila sa nakakatulong dito sa amin. Wala ligo dito. Aligo kami kanina, pero mas maganda talaga pag may tubig tayo dito na sarili natin. Yan. At item tayo dito na ilagay sa bus natin. At ito nga ka-idol mga kababayan, nakapagbili na rin tayo ng materials, no? Yan. Napakadali lang natin naka-order ng materials. So yung makikita natin 100 na bags na simento agad yung pinabili natin sa ating bus para gamit natin. At may mga ano pa dito, bakal, may kabilya tayo na ginagamit. Ito po yung dito 12mm saka dito 12mm yan, 10mm yung sa gitna, saka yung dito 16mm po yung gamit natin. So yan po yung materials natin mga kababayan, mga ka-idol. So bukas ay araw na naman ng Sabado mga kababayan, at siguro uwi ako Davao bukas. Sana po maaga kami makaalis dito kasi ang layo pa po ng uwian namin. At abang-abang kayo kasi baka makabalik po ako sa PB Team House kasi may gagawin pa doon. At ang sabi ko naman kasi kung ano lang dito, kumbaga sa Bisaya pa, maplastar lang yung mga tauhan natin, maplastar yung mga tauhan natin dito kung ano, saka babalikan natin yung PB Team kung mayroon pa tayong gagawin. Pero kung wala naman, hindi naman tayo nagpipilit sa kanila na bumalik tayo kung hindi tayo pinagsabihan. So yan lang, at maraming salamat sa inyong lahat sa palagi niyong suporta mga ka-idol, mga kababayan. Yan, maraming kaganapan po ang nangyayari dito habang kami po ay nagtatrabaho. Talagang yung area namin ay mahirap sa tubig at kuryente, at mabuti kagabi ay nagkaroon na kami ng kuryente mga kababayan, at binilihan na rin kami ng aming boss ng wall pan para magamit namin kasi ang daming mga lamok, no? So maraming salamat kay Boss Arman sa pagbili ng ceiling fan at saka sa pagbigay po niya ng pang-ulam sa amin. Bali 1.5 yung binigay sa amin na pang-ulam, tapos yung nag-deliver ng materials ay binigay ko po yung 200. So ay may natira kaming 1.3 pangbili namin ng ulam mamaya. So maraming salamat sa kay Boss Arman at sa lahat ng mga sponsors, sa lahat ng ating mga viewers, silent viewers na palaging nagsusubaybay. Sila yung handang yung nanonood palagi, sila po yung handang tumulong sa akin or pinupursigi nila ako na pagpatuloy ko lang yung pag-vlog. So thank you sa inyong lahat na palaging nagsuporta sa atin. Yan, at so yan mga idol, at i-shout out muna natin ang ating mga kababayan, mga idol natin na laging nagpapa-shout out dito sa ating video. Ayan o, yung road, yung daan papuntang Jinsan po mga kababayan. So shout out natin si Katrabaho G from Agusan del Norte. Shout out sa iyo dyan, Katrabaho G. Maraming salamat sa suporta at panunood, Katrabaho G. Shout out sa iyo dyan. Ingat ka palagi kay Jocelyn
from Caloocan. Shout out sa taga Caloocan, lalo na po kay Jocelyn, ingat kay palagi dyan idol Jocelyn. Kay Sonia Biloria, shout out sa iyo Sonia Biloria, ingat ka dyan palagi kung saan ka man ngayon, ingatan po natin inyong katawan. At kay Hector, asan ba yun? At kay Hector Ocampo at Remedios Lubao from Cubao, Pampanga. Shout out sa taga Pampanga, Hector. Lalo po kay Hector, ingat kayo dyan palagi. Sir Hector, Idol Hector. Kay Leticia Salvi from Kuwait. Hi, hello Leticia. Shout out sa iyo dyan. Ingat ka dyan sa Kuwait. Ingatan po kayo palagi yung katawan nyo. Kay Teresita Sampaga, shout out sa iyo Teresita Sampaga. Ingat. Kay Lily Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Hello Lily Rose, palagi po si Lily Rose nanonood. Shout out sa iyo dyan Lily Rose sa South Cotabato na. Ingat ka palagi. Kay Elmi Manuel from Malabon, ingat kayo dyan sa Malabon Manuel. At may nagtatanong po dito mga ka-idol. Ang nagtanong po kay si Evangelista Logler ba ni? Kung tama ba yung pagkabasa niya. Sabi niya, hello Mr. Bitoy, silent viewers ko nimo. Na ako'y personal nga pangutana nimo bahin sa paghimo sa balay. Pila man ang imo pangayo or per square meter o per square meter. Kay na ako'y ipahimo nga balay dito sa Davao Oriental. Gusto unta nako mahibalan og pila gyud ang normal nga inyong sana to wala man normal ninyo nga singil. So yan ang sagot po dyan mga ka-idol. Ay sa akin po ay hindi po ako nagkukuha ng square meter kung buong bahay yung tinatrabaho natin. Kunwari unlike po sa mga tiles, pwede yan per square meter, pati yung palitada po, pwede sa square meter yan ang maging sahuran. Pero kung sa pagbuo ng bahay, kunwari gusto mo concrete yung bahay mo, hollow block kunwari, ay sa akin kinukuha ko ng percentage po para normal po, patas yung singilan natin, hindi kayo logi at hindi rin logi yung may-ari at hindi rin logi ang nagtatrabaho. So ganyan kami magtrabaho mga idol. So yung singil dyan, kunwari kung magpagawa kayo ng bahay, 50% pwede na yan kung mura lang po yung sahuran ng mga trabahante doon sa inyong lugar. Kunwari yung mga skill nyo dyan ay sumasahod ng 600, tapos yung helper sumasahod ng 400, pwede na yan sila sa 50% po yung materialis na kinukunan ng pangsahod. So kunwari nakabili kayo ng materialis na halagang 1,000. So ang 1,000 na materialis po, magbabayad kayo sa kanila ng 500 pesos po sa manggagawa. So ganyan po yung percentage na aming ibig sabihin, ang ibig sabihin po sa percentage. At pagdating po naman sa pintura ay hindi po siya pwedeng percentage po ang singilan, kasi lugi po yun ang mga trabahante sa pagdating sa pintura. At sa electrical po naman ay per outlet po yung singilan nila. Dito sa Davao po ay nagkahalaga po ng 450 to 500. Nagdepende yan sa may-ari, kasi yan lang ang halaga dito sa amin. 500 to 450 hanggang 400 po yung per outlet po ng electrical. So ganyan mga idol. At pagdating naman sa finishing ng simento ay kinukuha nila ng 160 to 180 per square meter po yung finishing pagpa-plaster. Pero yung hollow block pag asintada po ay pwede na yan kasama sa per square percentage. Pero kung ang trabahante mo ay umaayaw, pwede yan per pieces yung hollow block mga kababayan, mga idol.
gawin yung number 10 na number 4 na hollow block po, ay nagkakahalaga po yan sa amin dito ng 15 pesos per pieces po. 15 pesos per pieces ng isang pagkabit ng hollow block. So ganyan yung singilan mga idol. Sana po ay nasagot natin yung katanungan mo, idol. So thank you sa tanong at ingat kayo palagi. Bye bye.